maiinis, maaasar na naman po yung mga DDS kasi unti-unti po silang nawawalan ng isisigaw at nawawalan ng isisisi sa Pangulo, mga kababayan. Ngayon, alam nyo at kilala nyo, di ba, ang mga DDS. Oh, pakinggan nyo ito. Naku, kakamot kayo ng ulo. Oh, Siya dun sa ito po, si Attorney Claire Castro o Undersecretary Claire Castro, mga kababayan. Kaharap po yung isang tagapamahayag ho. Ano? Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ang tagal na nilang inaano to, tinatanong to. Ang tagal na nilang pinapaulit-ulit to. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa din ho. Pakinggan nyo ha. bukod po dun sa issue Ito ba, sandali, pag pinakita yung mukha, ito ba yung sa Net25? Sabihin nyo sa akin kung ito yung sa Net25 pag pinakita yung mukha. nung issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Oh, Diyos ko po. Yun na naman. Ano ba feeling ng mga Duterte? Sila lang ang tao sa mundo? Sila lang ang tao sa Pilipinas? Yun ba pakiramdam nyo? Duterte lang ang pinagtutuunan ng oras ng Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas. Yung sinabing reconciliation, para sa lahat yun. No? Pag-uusap, para sa lahat yun. Kaya wag niyong isingit yung sinasabi ninyo na pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. Wala. Ang sabi ng Pangulo, wala at hindi kayo pwedeng magsalita kung ano ang gusto ninyo. No, doon sa reconciliation ninyong sinasabi. Yung sinasabi niyo, pauwiin muna si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Wala, hindi mangyayari yan. Kahit na maglupasay pa si Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng ICC, hindi papayagan na makabalik si dating Pangulong Duterte. Maaari, posible, at baka, no? After 8 years, doon payagan yan. Kung, may kung pa yun ha, mga bossing. Kung acquitted ang dating Pangulong Duterte. Pero kapag ka hindi acquitted, ay sorry, pasensya. Di po ba, mga kababayan? Ganun lang yun. Sorry, pasensya kung hindi acquitted. Uulitin ko buong Pilipinas, no? Yung mga hindi kasundo ng Pangulo, yun ang pinatutungkulan. Hindi lang po Duterte. Although, kasama sila dyan, pero hindi nakapokus sila sa kanila. Ang mga Duterte lang ang nakapokus dito sa gobyerno ng Pilipinas dahil atat na atat po na makabalik at sila ulit ang makapwesto. No? Oh. Para naman matigil na yung pagdurugo, yung mga nakikita, confidential funds. Oh, ano pa? Madami pa ho, mga kababayan. Oh, tuloy. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po. Diyos ko po, Lord. Yan, sige nga, ikaw na, Attorney Claire Castro, ikaw na sumagot. Para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na Paulit-ulit naman ho talaga, mga bossing. Ano po? Atras ko ng konti. Yung sinasabi nung ano pangalan yan? Si Eden? May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwala itong si Atty. Harry Roque. Dapat Peke naman ho talaga, mga kababayan. Sino lang po ang naniniwala doon? Dati yung mga DDS naniniwala doon. Ngayon pati sila hindi na naniniwala eh. Nahihiya na nga ho silang pag-usapan yun, mga kababayan.
Bakit lo? Eh syempre, paano naman nila idedepensa? Yung video na yun, nakakahiya namang idepensa yun. Hindi po ba? Sabi ni Glenn Rosales, oh, parang sirang plaka sila. Totoo. Pulburon video, wala naman ho. Di ba, ultimo ho sila, hininto ng pag-usapan yun, mga kababayan. Tapos hair follicle test na naman. Eh may kakapalan yata ang muka. No? Ng mga Duterte. Baka nakakalimutan nyo. Sumigaw ang taong bayan. Magpa-drug test din ang Pangulo. Ano ang sinabi? Magpa-drug test din ang dating Pangulo na si Duterte. Ano ang sagot ni Harry Roque? Walang sino man ang makakapagpautos na magpa-drug test ang ating Pangulo na si Duterte. Di po ba, mga kababayan? Yun yung sinagot nila doon. Tapos ito pa ulit-ulit. Mga bossing, bago mag-eleksyon 2022, kasama si Vic Rodriguez, pinakita ng Pangulo, pinakita ni Rodriguez, negatibo ang Pangulo. Pagkatapos po, mga kababayan, ng eleksyon, ginawa ulit yun. Ibig sabihin, pangalawang beses ginawa yung pag-check kung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Ngayon, eto na naman. Ang akala nyo ba utu-uto ang bawat Pilipino? Akala nyo utu-uto ang buong Pilipinas? Hindi. Mga DDS lang yung ganyan. Hindi pwede, kada sabi ng DDS, kada sabi ni Duterte, pa-drug test ka. Oh, eto na, Duterte. Oh, pa-drug test ka ulit. Samantalang sila ho, ang dating Pangulo. Hindi niya ginawa yun. Hindi niya ginawa. Kahit isang beses. Ano po, nakikita nyo na yung galaw ng DDS? Yung mga luma, i-recycle nila. Kapag ka naubusan sila ng paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, pabalik doon sa droga na naman. Oh. Dapat sinabi dito ni Attorney Claire Castro, no? Ni Yusek Castro, utu-uto, 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 utu-uto. Di ba? Oh. Paulit-ulit. Hindi, sabi, uulit-ulitin po natin. Paulit-ulit tayo. Paulitin na naman po natin. Hindi po dapat sinabi nyo na, inirekta nyo na, utu-uto, utu-uto, utu-uto kayo. Paulit-ulit kayo, utu-uto. Oh. Naniniwala kayo doon sa video? Di po ba? Dapat itong mga to kinukupal talaga, mga bossing. Yung mga ganitong paulit-ulit na, ewan ko kung aanga-anga ba? O talagang BO-BO ho, no? Natin siyang paniwalaan, uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ganun lang naman ho sila, mga bossing. No? Hanggang sa makumbinsi nila ang mamamayang Pilipino, ang buong Pilipinas, na bumabatak ang Pangulo. Kaso wala akong naniniwala. Pinagtatawanan lang po, mga bossing. O, di ba? Kaya paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Check, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Ano? Paulit-ulit po ulit? Dapat po kinukupal yung mga ganyan, mga bossing. Ako po mga kababayan, yung mga ganyang ugali, no? Agree ako. Kupal na sagot ang isasagot sa mga ganyan ho, mga bossing. Paulit-ulit na lang eh. Ako nga ho, mga kababayan no? Dahil ho, syempre, etong dito sa pagbablog natin, inaabangan natin araw-araw, mga bossing. Yung mga kaganapan po. Minsan nagsasawa ako sa mga sinasabi ko. Di ba? Minsan kasi na-topic na natin, kaso kailangan i-topic ulit to, follow up doon sa mga nangyari dati. Ito hindi mga paulit-ulit talaga. Hindi nagsasawa sa paulit-ulit. Oh. Test po ulit? Yan po yung ilan sa... Isa pa nga, Attorney Claire.
panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo Ano, nakaramdam ka ng kupal. Paulit-ulit po ulit? di Hair ba, follicle test po ulit? ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang Hair follicle test ulit, hair follicle test ulit. magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Oh. Ewan ko, mahilig umako yung mga Duterte. Sa amin yan, sa amin yan. Para sa amin yan. Pahiya lang ho sila. Mga bossing, napakadali pong intindihin. Para po sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na, yung iba ang opinyon, iba yung nakikita. No? Pag-usapan natin. Hindi po walang sinabi, Duterte, Duterte, walang ganun. Kaya nga sinabi ng Pangulong Marcos, hindi ako magbaback down dyan sa mga yan. Hindi ako tatanggap ng kahit na anong sinasabi nilang kailangan pauwiin ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo Aha. para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Oh, napakasimple ano po, mga kababayan. Napakadaling anuhin. Napakadali pong intindihin. Bukas mga boss, Chipamo, sir, yang reporter na yan, bukas, yaan ulit ang tanong niyan, mga boss. ulit na naman ho. Diba? So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Correct. Totoo ho yan, ha? Ewan ko, mga DDS, kung ano ang sasagot nyo dito. Pero, sino ba na unang nagtayo ng entablado dyan at sumigaw-sigaw? Nabangag si Marcos. Naadik ang ating Pangulo. Pero nung tinanong kung nasaan ang ebidensya, wala. Sinoplak nga siya eh. Di ba? Sinoplak ko siya, mga kababayan. Nino? Ng PIDEA. Sinagot agad ng PIDEA. Di ba? Inaasar ni Eden Santos, dapat imbestigahan yan. Baka isa yan sa 10K na may hawak ng account ng China, sabi ni Eliza. Bueno, hindi nila kayang asarin si Attorney Claire Castro, mga bossing. Nagmumukha lang silang aanga-anga, no? O tingnan nyo, ano ang nangyayari? Ano ang reaksyon ng taong bayan sa kanila? Paulit-ulit. O, mga mukhang engot. Di po ba? Sabi ni Gemini Star, may fentanyl pa kaya sa dahig? O, ewan natin. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo. Oh, tsaka ang pagmamalaki ng mga DDS, mga kababayan, eto na, nagsalita na, bloodbath, no, si Inday Sara Duterte. Meron pang isang nagsabi na DDS, ano yun? Nagsalita lang ng bloodbath? Si Inday Sara Duterte, natakot na ang Pangulo, kaya gusto na makipagkasundo. Uulitin namin, hindi dahil sa inyo at hindi lang kayo yung sinasabihang makipagkasundo siya. No? Para sa mamamayang Pilipino yon. At saka, ewan ko, kung iniisip nyo ba talaga yung inyong mga sinasabi, ipinagmamalaki nyo yung sinabi ni Inday Sara Duterte na puro karahasan, puro dadanak ang dugo. Mas gusto nyo yung ganong usapan versus ang Pangulo open, no? Sa pagkakaisa, sa kapayapaan. Ano ba naman yan? Ano gusto nyo sa bansa natin? Gulo-gulo na, mga DDS? Ano gusto nyo? Parang North Korea na tayo? Kapag hindi pabor ang mga tao sa mga Duterte, dadanak ang dugo.
Di ho ba, mga kababayan? Yun po ba, eh, magandang ipagmalaki? Parang hindi ho. Nakakahiya po yun. No? Maging disente naman tayo. Maging disente tayo. Nakakahiya yung ipinagmamalaki ninyo na, "Uy, alin na si VP Sara, dadanak na ang dugo." Ano, puro patayan? Samantalang ito, ang Pangulo, kapayapaan ang gustong mangyari. Pag nagsisimba kayo, ano sinasabi ng pare? Kapayapaan para sa inyong lahat at sumayo rin. Di ba? Ano nangyari sa mga DDS? Laso na utak. Ano? O alisin ko na to mga boss chief, amo sir.